No? Kay Vice Presidente muna tayo. Dahil Nako, ayan, kay Vice Presidente muna tayo, mga bossing. Kasi daw po ang ating gobyerno o ang ating Pangulo, nag-umpisa daw po ng pamumulitika sa kanila. Nung naalala ko ho, mga boss si Pamo, sir, kauna-unahang mautog nila. Eto pa, matutuwa pa yung mga ano dito yung mga DDS dito sa mga sasabihin ho ng Vice Presidente. Pakinggan nyo ho. Oh. na parang, wow, Yan. Gusto at pangarap daw po ng Vice Presidente ang magkaroon ng FPG. Di ba? Oh. Gusto daw pong magkaroon, mga kababayan, ng FPG ng ating Vice Presidente. Pakinggan niyo po. pangarap ko magkaroon ng effigy na sinusunog. Minsan mapapaisip tayo, ano ba iniisip? Ano ba tumatakbo sa isip ng ating Vice Presidente? Ano? Biruin niyo ho lahat ng mga nagdaang presidente, mga bossing. Kahit hindi po natin makita o hindi man lang natin hindi nila ipakita ang reaksyon nila. Kapag yung itsura nila o yung EPG nila ang sinusunog, natural ho, nababad trip yan. Ang Vice Presidente, pangarap pa ho na magkaroon siya ng EPG na sinusunog. Eh di ho ba kapag ang EPG mo sinunog, ibig sabihin, galit sa'yo ang mamamayang Pilipino. Ayaw nung mga ginagawa mo. Kaya ipinamumukha nila sa iyo yung pagsunog nung EPG mo. Oh. Tapos ang Vice Presidente, pangarap yun. Ano, pangarap mo maging kalaban ng bayang Pilipinas? Ng mamamayang Pilipino? Oh. Kailangan mong gawin yun. Kailangan maging ganun ka. Kailangan maging salbahe ka. Kailangan kang magwaldas ng pera ng bayan para magkaroon ka nun. Eh siguro po, malapit na masunod yung pangarap ninyo o baka meron na. Di ba? Totoo yan. Oh. Because I feel na parang, wow. Sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng effigy? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng effigy tapos susunugin? Diba? Yun naman pala. Kumbaga, binigyan ng panahon. No? Pinagpuyatan yung FPG tapos susunod. Sabi ni Miss Lady Cha, ang high niya, no? My gosh. Oo, ako hindi ko mahugot kung saan po pinaguhugutan ng Vice Presidente itong mga sinasabi niya, mga bossing. Minsan para tayong nasa parang nakakatakot yung mga sasabihin ng Vice Presidente. Minsan parang magpapatawag ng press conference. Tapos ang maririnig natin ay yung mga kwento nila Lola Basyang na nakakatakot. Naalala nyo, yung putol-putol ulo. Gusto kong putulin ang ulo ng presidente. Hindi lang po binigay daw. Hinihingi. Meron isang bata doon humihingi. Hinihingi yung relo ng Pangulo. Tapos sabi niya hindi niya, kumbaga, why? Bakit ko ibibigay sa iyo to? Nagalit na ang Vice Presidente. Gusto nang putulin ang ulo ng presidente. Sabi ko, ano ba yun? Pinatawag tayo para makinig sa kanya, para magkwento ng putulan ng ulo. Pinatawag tayo para pakinggan siya, para sabihin sabihin daw po na gusto niyang hukayin yung labi ng dating presidente na si Pangulong Marcos Sr. Di ba? Andiyan po yung kaibigan natin na si Simply Talkies Vlog. Pakisuportahan niyo po ang kanyang channel. Tuloy. So naisip ko, when I become president. Para maging president. Naku ma'am, kapag ikaw magaling na presidente, hindi ka naman makakakuha ng pinapangarap mo. Kung ikaw magaling na presidente, hindi ka susunugan ng mga FPG niyan. Malamang ang sigaw pa yan, sana forever ka nang nandiyan sa iyong pagka-presidente. Di po ba?
Kaya naman pala daw gusto niya na magkaroon ng FPG, mga bossing, presidente lang daw po o presidente yung mga sinusunugan ng FPG. Lakas ng trip. Ano ako ho, mga kababayan, sabi ko doon sa Team MR, oy, eto bang pinagkukuha ninyo na video? AI ba to o hindi? Kasi ho, hindi ho ako ano eh. Hindi po ako tawag dito, makapaniwala doon sa mga naririnig ko sa Vice Presidente. Nakakasyokot ho, mga bossing. O, tuloy. Meron akong effigy. Yung sa sinugin nila, ay magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao merong ganon sa buhay. Ako ho, mga kababayan, kahit hindi na ho ako magkaroon ng FPG, kahit hindi na ho ako maka-experience na magkaroon ng FPG ko na sinusunog, wag lang ako maging hate ng mga tao. Dahil pag hate ka ng mga tao, ibig sabihin ho, may ginawa kang hindi nila gusto. Di po ba? Sino sa inyo ang gusto magkaroon ng FPG? Tapos susunugin sa harap nyo, tapos ang gagawin nyo, magpapapicture. No? Siguro ho, kung ang Pangulo naman, ganyan, FPG niya, yung susunugin ho. Ano? Siguro, gagawin din ng Pangulo yan. Lalabas, tapos kakausapin ho, ano ba problema natin? Pag-usapan natin. Yung kanya, magpapapicture eh. Doon sa FPG, ano? Nalilito ho ako. Saglit lang ho, mga kababayan. Pero panigurado ho ako pagdating nito sa mga DDS. Ay maganda ho ang sinasabi ng Vice Presidente. Malamang ho pagdating nito sa mga DDS. O ayan, inaaning sila ni Inday Sara Duterte. Pinaglalaroan sila ni Inday Sara Duterte. O baka aning talaga. Di mo ba? Oh, papalusutan ng mga DDS. Tingnan mo, si Mark Ramos, inaning ng Vice Presidente. Sa nakikita namin, parang may tama talaga eh. Nila. And then another positive was, mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Oh. Makikilala ko na lahat ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na Ano, dahil doon sa FPG? Mapupuntahan lahat ng bansa dahil doon sa FPG? madaming Pilipino na nagtatrabaho doon na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive things na nalista doon na nasabi ko, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila. Nahihilaw ko, mga boss. Kayo nga, tanongin ko dyan sa comment section, pakisagot nyo, mga boss Chipamo, sir. Ano naintindihan nyo? Bukod po doon sa gusto niya na magkaroon ng FPG dahil po yung mga nagkakaroon ng FPG na mga sinusunog, mga pangulo lang po. Ano pa yung iba yung naintindihan? Parang wala ako naintindihan. No? They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno.